Lumaking spoiled brat itong si Neil. Palibasa, sa poder ng kanyang lolong si Don Julio ito lumaki. Bata pa lamang siya, ay wala na siyang nakagisnang mga magulang dahil namatay ang kanyang ina noong siya ay may panganak nito. Samantalang ang kanyang ama naman ay wala siyang kahit na anong pagkakakilanlan dito dahil sa tuwing tatangkay niya itong itanong sa kanyang lolo ay palagi itong umiiwas at iniiba ang usapan. Isang umaga, habang nagbabasa at nagkakape sa balkonahe ang matandang Don, ay dahan-dahang pumasok si Neil sa kanilang bahay patungo sa kanyang kwarto. Sa pag-aakalang, hindi siya mapapansin ng kanyang lolo Julio. Ganyan na lang ba palagi ang gusto mong gawin sa buhay mo, Neil? Sita ni Don Julio sa kanyang apo. Sa pagkagulat ng binata at sa pag-aakalang hindi siya nito makikita, ay muntikan na itong madulas sa hagdan patungo sa kanyang kwarto. Lo, gising na po pala kayo. Good morning po, Lo. Patay mali siyang kakamot-kamot sa ulo si Neil sa pagkabigla at pagkapahiya dahil nahuli siya ng kanyang lolo sa aktong inumaga na ng pag-uwi. Galing kasi siya sa beer house kasama ang mga barkada niya. Ilang libo na naman ba ang winaldas mong bata ka buong gabi? Ganyan na lamang ba ang gusto mo palagi sa buhay mo? Happy-go-lucky? Palibasa, nakukuha mo lahat ng gusto mo nang walang kahirap-hirap. Kaya wala kang pakundangan kung magwaldas ng perang pinagpapaguran ko. Dapat sa'yo turuan ng leksyon. Galit na wika ng matandang Don. Lo, ang presyon mo baka tumaas. Sorry na po, hindi na po maulit. Last na po yung kagabi. May pagsusumamong saad ni Neil sa kanyang lolo na halos atakihin na dahil sa sobrang konsumisyon sa kanya. Talagang last na yon at hindi na mauulit, Neil. Dahil simula bukas ay wala ka nang matatanggap na allowance mula sa akin. Wala ka na ring sasakyan. Sa halip ay magtatrabaho ka sa kumpanya ko bilang isang ordinaryong empleyado. Kailangan mong mas palaguin pa ang kumpanya ko kung gusto mong maibalik ko sa iyong muli ang tiwala ko. Wika ng matandang Don. Pero Lo, wala po akong alam sa pagpapatakbo ng negosyo nyo. Pagrereklamo ni Neil. Hindi ko na problema yon. Nasa sayo kung tatanggapin mo ang inaalok ko o hindi. Pero sinasabi ko sa'yo, simula bukas ay wala ka ng allowance na matatanggap mula sa akin. Pati ang kotse mo ay hindi mo na rin pwedeng gamitin. Matigas na sabi ni Don Julio sa kanyang apo, sabay talikod nito. Walang nagawa si Neil kung hindi ang sundin na lamang ang kagustuhan ng kanyang lolo. Kaya naman kinabukasan, kahit wala siyang ideya kung ano ang gagawin niya sa kumpanya ng kanyang lolo, ay pumasok pa rin siya dahil wala naman siyang pagpipilian kung hindi ang sumunod dito. Lalo na't wala na siyang allowance na makukuha pa sa matandang Don. Pawis na pawis at humahangos na nagmamadali si Neil na pumasok ng kumpanya ng kanyang lolo Julio. Maaga naman siyang umalis ng mansyon, ngunit inabot pa rin siya ng siyam-siyam dahil sa sobrang traffic. Idagdag pa ang hindi siya sanay na mag-commute. Makaraan ng ilang segundong nakasakay sa elevator, ay narating na rin niya ang 16th floor, kung saan naroon ang taong pagbibigyan niya ng kanyang resume. Ito'y walang iba kung hindi si Caroline, ang executive secretary ni Don Julio. Bago pa man dumating si Neil sa opisina, ay nabriefing na si Caroline ni Don Julio patungkol sa kanyang apo. Good morning po, Miss Caroline. Bati ni Neil sa sekretary ng kanyang lolo. Pigil ang tawang tinignan ni Caroline ang apo ni Don Julio. Nang makabawi na ang babae, ay saka ito nagsalita. You're almost late, Mr. Sandoval. And look at yourself. Hindi pa man nag-i-start ang araw mo, mukha ka nang uuwi. Mataray nitong wika kay Neil. Napigil pa rin ang pagtawa at ipinapakitang isa siyang terror na sekretarya. Paano ba naman kasi? Halos maligo na sa sariling pawis itong si Neil. I'm sorry po, ma'am. Sobrang traffic po kasi. Nag-commute lang po kasi ako. Hindi pa man natatapos magpaliwanag si Neil, ay biglang nagsalita muli si Caroline. Whatever. I don't need your excuses. Next time, be on time. Taas kilay na sabi nito sa kanya, at saka iniabot ang work task niya sa kumpanya. Nakalagay roon na siya ang papalit pansamantala sa kanyang lolo Julio, under observation ni Miss Caroline, na directly magre-report naman sa matandang Don. Halos gabi na, ay hindi pa rin natatapos si Neil basahin ng lahat ng profile ng kumpanya.
Basta na lamang kasi iniabot ni Caroline sa kanya ang lahat ng dokumento ng kumpanya. Dahil ito ang bili ng kanyang lolo sa sekretarya nito. Laglag ang balikat na kinuha ni Neil ang kanyang mga gamit at nagpa siya ng umuwi. Sa isip-isip niya ay aagahan na lamang niyang pumasok sa opisina bukas upang hindi mahuli at makapag-umpisa ng maaga. Samantala, halos kakapasok lang ni Mang Bert bilang janitor sa kumpanya ni Don Julio at sakto sa opisina ni Neil siya na-assign. Sa araw-araw na pagpasok ni Neil sa opisina ay unti-unti na siyang nakakapag-adjust hanggang sa dumating ang Mancom na siyang kanyang kinakatakutan. Siya kasi ang inatasang mag-present ng report ng kumpanya. Harap siya sa lahat ng board member kasama ang kanyang lolo Julio. Ito rin ang magiging basihan kung ibabalik ba sa kanya ng lolo ang kanyang kotse at iba pang mga kinumpiska nito noong siya ay bumabarkada pa. Sa susunod na ang Mancom, pero wala pa siya kahit isang nagagawa. Hindi niya alam kung papaano niya ito sisimulan. Halos araw-araw ay pumapasok siya ng maaga at gabing-gabi na kung siya ay umuwi sa mansyon. Isang gabi habang nakatutok sa kanyang laptop si Neil, ay may napansin siyang anino na nanggagaling sa labas ng kanyang opisina. Kaya naman agad niya itong tinignan. "Sino yan? May tao ba dyan?" Nangingilabot niyang tanong. Dahil sa kanyang pagkakaalam, ay siya na lamang at ang guard na nasa baba ang naroon ng mga sandaling iyon. Kukuha na sana siya ng matigas na bagay na kanyang ipangpupukpok kung sakaling may masamang taong nakapasok sa kanilang kumpanya, nang biglang merong nagsalita. Sir Neil, ako po ito si Bert. Sorry po ang akala ko po kasi wala ng tao, kaya kinuha ko po ang susi ng guard sa ibaba. Schedule ko po kasi ng pest control dito sa floor nyo. Paliwanag ni Mang Bert sa binata. Ay, ganun po ba? Okay lang po ba, Mang Bert, na ihuli niyo na lang po muna yung akin? Kasi marami pa po akong tinatapos na report eh. Halos wala pa nga po akong nagagawa. Pag nag-pest control po kayo ngayon, mas sayang po ang oras ko kakahintay na mawala ang amoy ng gamot. Medyo naiirit ang wika ni Neil sa janitor. Ganun po ba, sir? Sige po, babalikan ko na lamang po kayo sa susunod na araw. Pasensya na po sa abala Sad pa ni Mang Bert sa binata. At agad na itong lumabas upang magtungo sa iba pang mga opisina na naroon. Nang makalabas na nga si Mang Bert, ay laglag ang katawan na naupong muli si Neil sa kanyang swivel chair at ipinagpatuloy na ang kanyang ginagawa. Samantala, kinabukasan na inuna ni Mang Bert ang opisina ni Neil na linisan. Nagulat siya dahil naroon na kaagad ang binata. Ang aga naman niyang pumasok. Sa loob-loob niya, "Maagang pumasok o hindi siguro to umuwi?" Tanong niyang muli sa kanyang sarili. Mukhang hindi umuwi kasi ito pa rin yung suot niyang damit. Wikang muli ni Mang Bert sa kanyang sarili. Hanggang sa napansin niya sa bulletin ng binata na sa susunod na araw na pala ang Mancom ng kumpanya kung saan sinilang magpe-present nito. Naputol ang kanyang pagmumuni-muni nang mapansin niyang nagising na ang binata. "Good morning, sir." Nakangiti niyang bati sa binata. "Good morning din po, Mang Bert. Dito din po ba kayo natulog?" Pabirong tanong ni Neil si janitor. "Naku, hindi po, sir. Mahaga lang po talaga akong pumapasok. Kayo po halos inumaga na po kayo sa ginagawa niyo Puna ng janitor. "Oo nga po eh. Halos hindi ko pa nga po tapos ang mga report ko. Sa makalawa na po ito. Tiyak na malalagot ako kay Lolo kapag hindi ko po ito napresenta ng maayos." Pagkukwento pa ng binata si janitor. "Naku sir, hindi naman po sa pangangialam Kung ako po sa inyo, ihiuwi po muna ako para naman po makapagpahinga ng maayos kasi wala rin pong papasok sa isipan nyo kung kulang po kayo sa tulog." Sabi ni Mang Bert sa binata. "Kung pwede lang po kaso kakapusin po ako sa oras. Kung sineryoso ko sana noon ang itinuturo ng lolo ko, hindi po sana ako nahihirapan ngayon." May pagsisising wika ni Neil sa kausap. "Pero sir, huwag niyo pong pilitin. Pwede naman po kayong bumalik dito sa opisina kahit anong oras. Ang importante ay makipagpahinga po kayo." Napangiti naman si Neil kay Mang Bert. Maya-maya pa ay tumayo na ito at walang ano-anong tinungo na nga ang pinto papalabas ng opisina. Si Mang Bert ay mahigit 50 na at ito ang kanilang napakasipag na bagong janitor. Lingid sa kaalaman ni Neil, ay naobserbahan lang pala siya ng janitor na si Bert. Kaya naman ang araw ding iyon,
Nang magsipag-uwian ng mga empleyado ng kumpanya, ay agad na humingi ng permiso si Mang Bert na magpe-pest control siya sa opisina ni Neil. Nang mabigyan ng permit, ay dali-dali siyang umakyat sa palapag kung saan naroon ang opisina ng binata. Agad niyang binuksan ang laptop ng binata at inalala ang password na kanyang nakita ng patay nito ng binata bago ito umalis ng opisina kanina. Maya-maya pa ay nabuksan na nga ito. Tinignan niya ang lahat ng files at nagmamadali niyang inayos ang report ng binata. Sinisigurado niya sa kanyang sarili na ang lahat ng ito ay maayos niyang matatapos. Bago pa man ito dumating, ilang oras pa ang nakalipas, ay sa wakas ay natapos niya na rin ito. Buti na nga lang at nasa kanya pa ang USB na naglalaman ng format at ng files ng kumpanya. Dali-dali na siyang lumabas ng opisina ng binata na halos habol ang hininga sa kaba na baka may makakita sa kanyang ginagawa. Laking pasasalamat naman ni Mang Bert dahil walang nakakita sa kanya. Ngunit hanggang sa siya ay umuwi, ay wala nang Neil na dumating. Sa isip-sip niya, marahil ay hindi ito nagising sa sobrang pagod at puyat nito. Samantala, napabalikwas ng bangon si Neil nang maramdaman ang init na dulot ng sikat ng araw na nagmumula sa bintana ng kanyang kwarto. Napatingin siya sa kanyang orasan at halos 24 oras na pala siyang tulog at nang kanyang maalala ay mamayang gabi na ang board meeting. Diyos ko, wala pa akong natatapos, wika niya sa kanyang sarili. Halos nagmamadali siyang bumaba ng kanyang kama at hindi niya malaman ang kanyang uunahin kung maliligo ba siya, kakain o magbibihis. Makalipas ang ilang oras ay patang-patang nakarating si Neil sa kanyang opisina. Naabutan pa nga niya si Miss Caroline at narinig niyang sinasermonan siya nito dahil bukod sa absent siya kahapon dahil hindi naman ito alam na doon siya inumaga, ay late siya ngayon, ngunit hindi niya yun inintindi dahil ang nasa isip niya ay ang kanyang ire-report na ipepresenta niya mamayang gabi. Jack nasasabog sa galit ang kanyang lolo pag nalaman nitong wala ni isa siyang nagawang report at ang masakit pa dito ay hindi niya na makukuha pa ang kinumpiska ng kanyang lolo na bank account at kotse niya. Pabagsak ang katawan na naupo na lamang siya sa kanyang upuan at tamad na binuksan ang kanyang laptop. Sa isip-sip niya, kahit anong gawin niya ay hindi siya aabot. Ngunit gulat na gulat siya dahil nang pagbukas niya ng laptop niya ay kumpletong report ang tumambad sa kanya. Hindi niya alam kung paanong nangyari yon. Tuwang-tuwa siya sa natuklasan, kaya naman agad niyang inaral ang kanyang mga sasabihin mamayang gabi. Lumipas pa nga ang ilang oras at naghahanda na si Neil para sa kanyang presentation. Isa-isa nang nagsisidatingan ang mga board members ng kumpanya ng kanyang lolo. Maya-maya pa, ay naroon na rin ang kanyang lolo Julio. Sopistikado ito sa suot na Amerikana. Napalunok naman si Neil at kinausap ang kanyang sarili. Pinapalakas niya ang kanyang loob at sinasabi niya na kaya niya ito, na para bang final judgment na ng araw na iyon. Nagsimula na nga ang kanilang meeting. At ilang oras ang nakalipas, ay natapos na rin ito. Successful ang naging presentation ni Neil. At may bonus pa nakasama dahil may isang kumpanyang nag-invest sa kanila. Tuwang-tuwa si Neil sa outcome ng gabing iyon. Ngunit hindi pa rin mawaglit sa kanyang isipan kung sino ang gumawa ng kanyang report. Kaya naman kinabukasan, ay agad niyang pinacheck ang CCTV ng opisina kung sino ang pumasok sa kanyang opisina ng mga oras na wala siya roon. At laking gulat na lamang niya nang mapag-alaman niyang si Mang Bert pala ang pumasok sa kanyang opisina. Hindi kita kung ano ang ginagawa nito roon. Ngunit napag-alaman niyang humingi ito ng permiso upang makapag-pest control. Dahil doon, ay naging malaking palaisipan kay Neil ang pangyayari. Imposible namang si Mang Bert ang gagawa noon. Ano naman ang alam nito sa Mancom? Laking pagtataka ni Neil sa kanyang sarili. Maya-maya pa, ay siya namang pagdating ni Mang Bert upang maglinis ng opisina nito. Good morning, sir. Bati ng janitor sa kanya. Good morning din po, Mang Bert. Bakit po wala kayo kahapon? Tanong ni Neil. Ay, rest day ko po kasi, sir. Ganun ba? Nag-aalang ang tugon naman ni Neil. Mang Bert, may tatanong po sana ako sa inyo. Pero gusto ko po sanang magsabi kayo ng totoo sa akin. Ano naman yun, iho? Alam ko pong napaka-imposible pero kayo po ba ang gumawa ng report ko? Taas ang tanong ni Neil si janitor. Nako sir, pasensya na po .
Gusto ko lang naman po kasing makatulong sa inyo. Nakikita ko po kasi kayo na nahihirapan at pagod na pagod na. Huwag po sana kayong magalit sa akin. Hindi na po ito mauulit. Wika ni Mang Bert kay Neil. Naku Mang Bert, hindi po ako galit sa inyo. Sa katunayan nga po niyan, gusto ko pong magpasalamat sa inyo. Dahil kung hindi po dahil sa inyo, ay hindi ko po maipipresent ng maayos ang report ko. Saka ko na lang po itatanong sa inyo kung bakit may alam po kayo sa ganoon. Ang importante po ay may pakilala po kita kay Lolo para po may promote kayo bilang manager at hindi janitor lang po ng kumpanya namin. Tatanggi pa sana si Mang Bert nang biglang dumating si Don Julio sa opisina ni Neil at iyon ay upang batiin ang kanyang apo. Hindi niya nabati ng maayos kagabi ang kanyang apo at hindi na rin niya naabutan sa kanilang mansyon dahil maaga itong umalis. Congratulations, Apo! Good job! Masaya nitong bati kay Neil nang bigla itong matigilan nang makita si Mang Bert. Albert? Usal ni Don Julio. Lo, magkakilala po kayo ni Mang Bert? Ipapakilala ko pa lang po sana siya sa inyo at nare-recommend ko po sana na i-promote niyo po siya bilang manager. Sa totoo lang po, siya po ang gumawa ng report na ipresenta ko po kagabi. Tuloy-tuloy na wika ni Neil, ngunit hindi siya iniintindi ng dalawa. Sa halip, ay narinig niyang nagsalita ang kanyang lolo Julio. Akala ko ay tuluyan ka nang nawala sa buhay ng apo ko. Garalgal na wika ni Don Julio. Apo? Sinong Apolo? Naguguluhang wika ni Neil. Neil, siya ang tatay Albert mo. Bulalas ni Don Julio. Tama ang sinabi ng lolo mo, Neil. Ako ang tunay mong ama. Pumasok lang ako bilang janitor dito upang subaybayan ka dahil alam kong mahihirapan ka sa pagpapatakbo ng kumpanya ng lolo mo. Dati akong empleyado ng kumpanyang ito. Dito ko rin nakilala ang namayapa mong ina. Lumayo ako dahil hindi ako tanggap ng lolo Julio mo. Pero hindi ako tuluyang lumayo, anak. Sa halip ay nagsumikap ako. Habang sa malayo ay nakagabay sa'yo. Humahanap lang ako ng tamang pagkakataon na makapasok sa buhay mo. Kaya nagpasya rin akong mag-invest sa kumpanya ng lolo mo. Kayo po yung bagong investor? Namamanghang tanong muli ni Neil. Oo anak, gusto kong patunayan sa lolo mo na kahit itinaboy niya ako noon dahil mahirap lamang ako, ay hindi ako sumuko sa buhay. Kahit wala na ang iyong inang si Alice anak, patawarin mo sana ako kung ngayon lang ako nagpakita sa'yo. Hindi ka dapat humingi sa kanya ng tawad, Albert. Ako ang dapat na humingi ng tawad sa inyong mag-ama. Dahil kung hindi dahil sa akin, ay hindi kayo magkakahiwalay. Patawarin niyo sana ako. Lalo ka na, Albert, dahil sa panghusga ko sa iyo. Sana ibigyan niyo pa ako ng pangalawang pagkakataon na makabawi sa aking mga pagkakamali. Tumutulo ang luhang wika ni Don Julio. Nang araw ding iyon, ay nagbago ang takbo ng buhay ng tatlo. Unti-unting naghilom ang sugat ng nakaraan dahil sa sila ay nakapagpatawaran na. Hindi man na may babalik pa ang oras na lumipas at nasayang, ngunit maaari pa rin itong madugtungan ng panibagong simula na mayroong pagmamahalan. Naging CEO si Neil ng kumpanya ng kanyang lolo matapos mag-aral ng business management at COO naman siya ng kumpanya ng kanyang ama. Tinulungan ni Albert ang pabagsak na sanang kumpanya ni Don Julio sa pamamagitan ng pagpapasok nito ng mga investor mula sa kanyang kumpanya. Si Neil naman ay maraming natutunang leksyon na itinuro ng kanyang lolo. Kaya naman ngayon na siya na ang namamahala ng kumpanya, ay mas naging maingat at mabusisi siya sa pagpasok at paglabas ng pera ng kanilang kumpanya. Naging mahusay at magaling na CEO si Neil dahil sa tulong ng kanyang magaling na ama. Tinuruan siya nito ng tinuruan hanggang sa siya ay naging isang magaling na businessman. Hindi lubos maisip ni Neil na ang janitor pala na pumasok sa kanilang kumpanya ay walang iba kung hindi ang kanyang ama. Kaya naman sobrang nabibilib siya sa ginawa nito. Sobrang hinahangaan niya ito at sa tagal na panahon nang hindi sila magkasama ay sinusulit nila ang bawat sandali at ipinaparamdam sa isa't isa ang pagmamahal ng isang tunay na pamilya. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. Kayo kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. So paano kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.